Hello mga sir, ito mag-overhaul tayo ng Click 125. I-video natin para maka-discount si sir. Ayaw ba una? Mukhang nangangamuhan yung motor mo. Oh. Sige, pandayin natin. Ayan, rinig niyo yung tunog mga sir. Kilometer, ayan, malapit na mag 100. Ayan, rinig niyo yung tunog. Parang kuliglig. Okay, patayin na natin. Ayan, isa pa. Okay, patayin natin dahil i-overhaul natin. Pero bago natin i-overhaul yan, kasi baka mamaya marami mag-comment na panggilid lang yung problema niyan, baka puli, maluwag, kaya tatanggalin natin to. Pakita ko sa inyo. Kasi yung tunugan na ganyan, connecting rod yan. Ibig sabihin, part ng sigunyal. Obligado, pabamaki na. Di sana connecting rod lang to para makatipid si sir. Kasi bibigyan na lang natin ng connecting rod to. Sana connecting rod lang. Okay, tanggalin natin yung panggilid mga sir. Kasi sa mga nakaraan kong in-upload kasi na video na ganito yung tunog or yung kuliglig, puro ang sinasabi, puro tensioner. Yan. Iba po ang tunog ng tensioner sa connecting rod. Ito mas matining yung tunog, ibig sabihin connecting rod. Kapag medyo iba yung tunog, hindi siya matining at same yung ganun tunugan, tensioner naman yun. Kumbaga kadena na tumatalbog ganun. Ito bakal to bakal, nag-uumpugan. Maigpit. Ayan, tanggalan natin yung panggilid nya, pati yung pulley. Okay, hindi pa rin nagbago yung tunog. Naalog mo ba? Hindi mo naman. Sige. Kapag hindi naman naalog, try nyo yung tunog nya. Kapag hindi naman naalog tong sigunyal na to, hindi naman siya nagaganon, patay mo na. Pagka hindi nagaganon yan, ibig sabihin ay goods pa, pwede natin gawa ng paraan na connecting rod lang yung papalitan natin dyan para kahit paano makatipid si sir. Pero yung bearing dapat bago. Yan, bibigyan na lang natin ito ng connecting rod. Tapos pakita ko rin sa inyo yung tensioner naman, kung kasi baka mamaya may mag-comment, tensioner lang yan, kaya papakita natin kung tensioner ba talaga. Okay. Yan. Paghiwalay muna lang kasi connecting rod yung tunog niyan. Mamaya pakita natin yung tensioner niya mamaya na talagang goods pa. Okay, ito mga sir, tanggalan natin yung puan. Pakita ko sa inyo kasi tatanggalin din naman natin itong makina. Pakita ko sa inyo na goods yung kanyang tensioner. Para doon sa mga magtatanong o mag-question dito sa motor na to, ito tingnan nyo mga sir. Kasi totally hindi naman ito first time na gagawa kami ng ganito. Halos marami na. Kaya minsan awa na nga lang din ako, nililibre ko na yung connecting rod. Minsan buong sigunyal na nga eh, binibigay ko na lang para makatipid. Bibigyan ko pa ng warranty. Basta mayroon, walang problema. Diba pag wala, ayun, medyo pasensya talaga, waiting talaga, o di kaya bibili kayo ng bago. Basta kapag once na connecting rod mga sir, asahan nyo na mayroong gas yung block. Sana walang gas para kahit paano hindi mapagkasto si sir. Para ang gagawin lang natin dyan, bearing, connecting rod, mga gasket, mga valve seal. Nakatitin din naman kung nagbabawasan lang ito, hindi. Pero makikita pa rin natin, mas maganda pa rin yung yung makita, mabuksan. Yung sa pisa naman naka-prepare na. Kung makita natin ang goods to, edi huwag natin palitan. Pero nakay customer na kung gusto niyang palitan o hindi. Base naman sa kilometer niya mga sir ay magwa 100 na. Ilang kilometer na lang, 100,000 na. Kaya nararapat na. Ito mga sir, tinanggal ni Kapulong yung dalawang tornilyo, umangat ka agad. Ayan, hindi mo siya maidiin. Ibig sabihin, goods pa ito, no? Kaya lang din naman nagkakaroon ng problema yung connecting rod
Dahil sa tension na paano nyo pa lang, maitim. Ito na yung mga senyalis na napapabayaan yung motor sa langis. Okay. Sige, good yan mga sir, hindi natin papalitan yan. Mamaya, pag nakalas-kalas naman na to ay papakita ko sa inyo yung sigunyal na bubuksan ko. Pakita ko sa inyo yung parting damage, kung bakit ganoon na lang yung tunog nito na parang kuliglig. Pag-iwalay muna natin para hindi na umaba yung video natin. Fast forward lang tayo doon na lang, doon sa may part ng kakalas na natin yung makina. Basta kapag kayo nang kakalas, tandaan nyo lang, tanggalin nyo lahat ng mga nakakulik sa makina tulad ng mga sensor na to. Huwag nyo nga hayaan na binat-binatin ng ganon o di kaya makalimutan dahil baka mabasag yung mga sensor. Isa pa yan sa mga poproblemahin ninyo, mapapagastos kayo. Basta segregate nyo lang yung mga tornilyo side by side, side dito, segregate nyo. First time nyo lang gumawa nyan, tabi nyo doon, tabi nyo part dito. Hindi kayo malilito nyan mga sir. Gusto nyo, para sigurado kayo, picturean nyo. Kada may makita ko yung tornilyo na medyo na iwagaan kayo kung para saan to, yan, picturean nyo. Tapos titingnan nyo na lang yon kung saan doon yung part na yun, kung naguluhan kayo. Basta dahan-dahan lang. Kapag sarili yung motor, hindi nyo naman kailangan madaliin. Importante, may balik na maayos. Sige, passport natin. Ayan mga sa, naiwalayan natin yung chassis sa kanyang makina. At ito na nga, winawalwal na rin natin. Papansin nyo lang yung head nya, sobrang itim din. Mukhang hindi magandang oil yata ito, or overuse kung sabihin, yung sobra sa gamit. Yan, wala naman leak dito sa may magneto. Kahit dito wala rin leak. Yan, dito natin makikita kung may gas-gas yan. Nagbabawas pa langis to? Oo. Matik, nagbabawas ng langis. Kasama yung block dyan. So papalitan. Ayan, tagalan natin yung head saka yung block. Ito na yung block nya. Ayan, parang may overheat na to. Ayan mga sir, may gas-gas. Asahan nyo kayo yan mga sir, kasi kapag once na connecting rod ang problema, asahan nyo lagi yan, gas-gas lagi ang block dyan, kasi malikot na yung ikot ng connecting rod, kaya napipirsa yung block. Kaya kapag once na ganyan yung tunog at ginamit nyo ng matagal at nakadepende rin sa kilometer, ayun, isasabay at isasabay nyo talaga sa pagpalit yan mga sir. Kasama yung piston dyan, black set yan mga sir. Tapos yung valve guide, siyempre iba yung tunog nito kasi mga sir. Isa rin yan mamaya sa chichik din natin, kasi after natin na mawala yung ganung tunog tapos meron pang kunting lagitik, yun po yun sa valve guide. Kaya chichik natin mamaya yung cylinder head nya kung meron din siyang kunting play, kasi dyan lumalabas yan eh. Pag nawala yung mas malakas na ingay, ang pumapalit yun yung valve guide naman, yung lagitik. Na kahit na okay yung rocker arm, okay yung valve clearance, malagitik pa rin, andyan na yung valve guide. Kasi kita nyo naman yung makina nya ay sobrang itim na, ang kapal ng oil sludge. Okay, ito naman yung biyakin natin. Okay, ayan, tanggalan natin siyang crankcase. Tapos kapag kalampag to, tangin mo nga, kumatak mo, kumain ka naman na eh. Okay, mahirap, ibig sabihin hindi po yan kalampag, kasi kapag once na kalampag, nauugot mo ng kinakamay lang. Ito, kailangan pukpukin yan. Ibig sabihin, ang maingay dito itong connecting rod. Maya buksan natin yan. Kaya ito mga sa, tanggalan natin yung sigunyal nya. Naiwan yung bearing dito, pero hindi siya kalampag dahil pinukpok kasi natin dito, kaya lumabas yan. Kaya naiwan yung bearing. At ito yung mga nakita kong problema rito mga sir. Water pump kasama sa papalitan, black seat kasama sa papalitan, magneto oil seal,
sigunyal bearing, connecting rod. Papalitan din yan, pero bibigyan ko na lang si sir ng connecting rod kahit pa paano makatipid-tipid siya. Maya bubuksan ko yan, papakita ko sa inyo yung maingay dyan sa sigunyal na yan. Yan, pati itong gasket, tigas na, maglilik kasi yan. Sa water pump niya kasi mga sir, once na nag-check kayo nito, makikita nyo naman din sa itsura kasi ng makina. Talagang bibigay. Kapag once na malambot na to, ay ikot nyo ng bagya-agyan ha. Yung parang hindi na siya kumakapit yung oil seal sa loob. Ibig sabihin, maaaring maghalo na yung langis dyan sa kakulan. Siyempre, hindi natin sasakripisyo. Tsaka may leak na rin. May leak na siya. Hindi natin sasakripisyo yung dyan. Bagong pisa. Isusulat ko muna yung kung ito. Magagastos. At kumain muna kasi yung may-ari nito para hindi daw mabigla. Kasi magagastos sa motor niya. Aray ka. Ito yung sigudil niya mga sir. Gagawin natin dyan ay bubuksan natin. Tapos ito mayroon tayo isang sample bearing. Totally ito gamit na. Ibig sabihin kapag once na gamit na, may posibilidad na may sasalpak mo ng maayos yan. Ito hindi mo siya may salpak mga sir. Yan, ibig sabihin hindi siya kalampag. Yung part ng dyan sa may pulley dito sa taas, mapapakinabangan natin yan. Sa baba, tapon na yon. Kukunin lang natin doon yung half moon. Tapos bibigyan ko na lang siya ng isang side na sigunyal. Kaya kahit paano makatipid. Ibibigay naman natin kay Sir quality. Kasi napagpilian ko naman yan mga yan. Kita nyo, kadaming kong sigunyal. Yan. Libre po yan. Pagka may budget ka, edi bago. Pag wala kong budget, tulad nito kay Sir, siya naman may sabi, basta pag may budget kayo, bago nyo lang gamitin nyo. Ito si Sir, low budget. Pero asahan nyo naman, yung ibibigay natin dito mga Sir, ito matagal po yan. Maabot ng 3 years yan. Nakadepende na lang sa pag-aalaga ng motor. Kung pabaya ka sa langis, kahit sabihin mong bago yung lalagay mo dyan, masisira pa rin. Ito, tanggalin natin. Ito. Okay, silipin natin sa connecting rod. Ayan, wala. Ibig sabihin, andito sa piston pin. Ano pala? Connecting rod pin. Ito. Yan ang gasgas na yan. Yan yung nagpapaingay. Dito sa kabila. Ayan. Dapat walang gasgas yan. Ibig sabihin, nasira yan dahil sa langis. Yan. Tapon na yan. Sama ko na yan dito. Bibigyan ko lang si Sir, pero lilinisan muna natin to para paano kuminis. Dahil ito lang naman yung kailangan natin. Yan. Lilinisan natin to. Tapos pakita ko sa inyo yung bibigay ko mamaya. Ito mga sa nagasan na natin yung dalawang crankcase natin. At ito na nga, nakabuo na ako ng isang sigunyal na ito yung gagamitin or ibibigay ko kay Sir. Ayan na. Tapos ito yung bearing, ito yung luma niya. Yan. Palit to. Yan. Ito sa akin na to mga Sir. Binigay ko na sa kanya yan. Dahil yun sa kanya mga Sir ito. Yan. Ito yung sa kanya. Andyan po yung kunya. Ayan o. Yan. Ito sa kanya. Kinuha ko lang yung isang side. Dyan. Yung sa may pinaglalagyan ng bearing ito. Ito yung sa kanya. Ito naman yung sa akin. Yan. Ibibigay ko na lang to. Pero ito binili ni Sir to. Binili niya to. Okay, salpak ko muna para maialayin ko na to. Para may salpak na rin natin doon sa crankcase niya. Yan. Ito na yung sigunyal mga Sir. Nalubog ko na yung bearing. Ayan. Ito salpak na. Painitan ko muna to gamit yung butane. Tapos lalagyan natin ang langis dito para hindi magkulay sunog dito. Lalagyan natin ang langis yan. Tapos salpak ng ganun. Okay, lubog ko muna to mga Sir. Yan, ito mga Sir, nalabangan natin yung kanyang sigunyal. Ayun. Bago natin block.
Nalagay na rin natin yung yung valve seal, piston ring, mga gasket, tapos water pump. Kasi isa yun sa mga papalitan natin. Tapos yung piston ring. Lahat po ng ginamit natin ay original naman lahat. Yan, naayos na ni Kapulong yung block para isang lang. Salpak-salpakan na lang. Sige, kabit muna natin ito mga sir. Para mabuo na ito dito. Nasalpak na. Ito na mga sir, nabuo na natin yung engine. Bali, pinas forward na lang natin para mas mabilis tayo. Yan, ito na yung bagong block natin. Water pump. Yung kabila ang bago. Parang ito. Yan, ito yung mga pinagpalitan natin. Tapos, ito na. At ready to salpak na. Yan. Tapos, panggilid. Babalik. Yan, pwede na tayo salpak yan doon mga sir. Para mapaandra na ito after maikapit lahat at malagyan ng langis sa kakulan. Okay, salpak muna natin ito mga sir. Fast forward natin ulit. Okay, napagsama natin yung mga constant chassis. Ibabalik muna natin yung mga sensor niya mga sir. Ayan o, iingay nila o. Okay, ito mga sir, naikabit na natin lahat. Nalagyan na rin natin ng langis. Tapos, ayan, naglagay na rin tayo ng kulan. At umaandar na rin siya mga sir. Yan, umaandar na mga sir. Ibang-iba na yung tunog kanina. Compare ngayon. Ayan, naka-open na siya mga sir. Naikabit na rin yung pangkilit niyan. Wala na yung kuliglig. At ang ginagawa na lang natin dito ay naobserbahan na lang natin. Water pump, bago rin yan mga sara. Black sheet, bago din. I-reset na lang ito para ma-factory reset natin. Tapos makuha rin natin yung saktong minor. 1.5 to 1.6 yung kanyang minor mga sir. Pag mababa kasi doon, dyan po madalas na bumibigay yung sigunyal. Kaya dapat standard pa rin. Yan, na-observe na lang natin kung mayroon siyang leak. Kung mayroon leak dun sa ilalim, mayroon bang ibang problema, ganyan. Normal naman yan kapag after natin gawin ay talagang pinapainit, sinecheck natin mabuti para pagka umalis si sir ay walang problema. At ito, nagbibigay din kami ng warranty sa loob ng 1 month basta hindi matuya ng langis. At sa pag break in naman 60-60 lang muna. Tapos first 500 km kailangan mo siyang i-change oil. Susunod nun every 1.5 na. Hindi pa pwedeng hatawin kung ano yung bago na pinuha mo sa kaso. Ganyan din. Yan mga sira. Yung sigunyal niya mga sira, libre po yan, walang bayad po yan. Bearing lang yung ibinilihan natin. Pati yung pag assemble ng sigunyal, nilibre ko na rin yon, sinama-sama ko lahat dito. Kaya malaking tipid ni siya dito. Hanggat meron ako pwede. Basta kung same kayo ng problema nito at magpapagawa kayo sa akin, ililibre ko yung connecting rod saka yung isang side, sigunyal ililibre ko. Pero pagkalampag, pag meron ako, ayun pwede ko ibigay. Pero pag wala, bibili tayo bago. Choice nyo naman yan kung bago puro yung mga binibigay ko. Tulad nito, ibinigay ko, ang ganda ng tunog ko. Kapag ka nagkaroon ng problema to, balik lang dito, wala siyang babayaran. Basta sa akin lang, tama po yung paggamit, hindi na barubal, ganyan, hindi natuyuan ng langis. Yan, kapag may concern, may leak or di kaya nag-overheat dito, pinaka-importante yung dalhin mo lang dito dahil kami lang po ang makakaresolvo niya nang hindi ka gagastos. Okay, diagnose lang ito mga sir. Tapos painit na konti. Okay na ito. Ito mga sir, na-break na natin yung cover niya.
na-reset na rin natin, kaya yung kanyang minor ay sakto-sakto na po yan. Yan, gamit natin ang pag-reset dyan ay yung diagnose na, na MST 500 Pro. Vibration na yung kanyang makina, pero dinig nyo naman yung tunog niya ngayon compare kanina, yung talagang bumalik na sa standard yung kanyang tunog ng makina. Siyempre, break in pa tayo. At bago natin pauwiin si customer ay ino-obserbahan mo natin mabuti kapag bagong gawa yung motor, huwag yung munang bibirit-biritin. Ang alalay-alalay lang. Yan, okay na to mga sir, goods na to. Makakauwi na rin si sir. Yan, kaya na pa natin ito pinapainit. Wala naman tayo nakikita ang tumapatak-patak. Kaya yung ano yan, yung natapon sa ano, yung nagsasalin tayo ng coolant, tapos nagpapasingaw tayo ng radiator. Siyempre may mga tumatasik-tasik pag binibirit mo. Ayan, okay na siya. Kaya gusto nyo tumagal yung motor ninyo mga sir, lagaan nyo sa langis. Kahit gaano pa yung kalaki yung kanyang kilometer mga sir, basta maalala sa langis, hindi maapektuhan yung connecting rod or yung block. Maapektuhan mo yung block, kunting-kunti lang yan, magbabawas na ng konti-unti, at normal naman sa motor yun. Okay na to.